Oy, grabe yun. What is going on mga cutie pies? Joe Moto here. Andito tayo ngayon sa Clark International Speedway to witness the official partnership of KTM and SEC Moto Supply. Bakit? That's because KTM will be providing SEC Motorsport Riding School with training bikes for track students use. And for today, gagamitin natin ang 200cc sport bike ng KTM. Boys and girls, this is the KTM RC 200. Gumagamit ang badass na to ng 200cc displacement. It's a liquid-cooled 4-stroke single-cylinder double overhead cam na may lakas na 26 horsepower at 10,000 RPM and 19.5 Newton meters of torque at 8,000 RPM. Fuel tank capacity is 13.7 liters. Dry weight is 151 kilograms at mabibili nyo ang motor na to for an SRP of 198,000 pesos. Right in front of you is the black and orange RC200. Ganda ng kulay, no? Alam niyo tong kulay na to, naaalala ko yung kotse ni Han sa Tokyo Drift eh. Of course, when you say KTM, hindi mawawala ang orange. Pero kung ayaw nyo naman ng black and orange, meron naman silang silver and orange. Napakakanto ng motor na to. Obviously designed for aerodynamics. Tignan nyo naman, razor blade styling tapos napaka-edgy. Punta muna tayo dito sa harapan. Dito sa harap, unique ng front end nito, meron tayong napakalaking glass screen styling sa harapan. Normally yung mga stickers nandito, diba? Pero dito sa RC200, nasa loob siya. Ayun, no? And may centerpiece headlight tayo. Etong headlight niya, bulb type pa to eh. Buksan natin yung bike. Ayun, no? Pero sa signal light naman, which is dito nakalagay, dito pala, sorry, LED na siya. Etong part na to, ito yung daytime running light. Hindi lang masyadong kita sa ngayon. Side mirror, napakanipis. Tsaka natitiklop din to, by the way. And of course, may butas kayo sa gilid. Gusto ko yung styling nila sa tank. This is metal. Ito naman ay plastic. Guys, pasensya na kung basa yung motor ha, kasi walang tigil yung ulan ngayon. Manipis yung seat niya, pero napakalambot. Tsaka ganito yung gusto kong texture ng leather eh, na may manipis din na pillion seat. Nilagyan nila ng grab rail na malaki-laki para kahit paano may hawakan yung mga back ride nyo. Pero siguro mas maganda to kapag nakatanggal. Alam nyo kung ano pang matindi dito sa motor na to? Yung taillight nya. Pang! Ganda, no? Naka single line LED taillight tayo. Kapag preno naman, ganito yung itsura nya. Gumagamit ang RC200 ng treadless frame. This is a new frame, by the way. WP Apex upside down front suspension fork na may single disc. Teka, nasa kabila yung disc na to. KTM pala, nasa kaliwang disc, no? With ABS. At 2-piston by Brembo calipers. Ganda ng itsura ng mags nito, no? Manipis na 5-spoke wheels. For the rear suspension, naka-adjustable suspension tayo. May rubber pa rin pala yung mga foot peg nito. Yung iba kasing sport, aluminum lang eh. Ng underbelly exhaust. Signature swing arm ng mga KTM. Ganda ng swing arm, no? Single disc at single piston by Brembo calipers. For the tire, gumagamit to ng 17 inches alloy wheel. Pero this time, dahil nasa track tayo, sinalpakan nila to ng Pirelli Super Corsa. Pero alam ko stock tire ng RC gumagamit ng MRF. Pero dahil mag-race track tayo,
gagamitan natin itong gulong na to, na may stock size na 140/70 dito sa likod at 110/70 naman dito sa harap. Moment of truth. Sakin natin yung RC. Unang upo. Taas nitong motor na to, no, para sa 200cc. Seat height is 824mm. I'm 6 foot tall, 85 kilograms, at ganito ang itsura ko sa RC200. Guys, kung gusto nyo ng big bike look para sa isang 200cc, panalo tong RC200. O, dito pala nakalagay yung coolant natin. Ang dali lang mag top up kung gusto nyo maglagay ng coolant. Buksan natin yung dash. For the dash, gumagamit to ng napakalaking LCD screen. Medyo dim lang sa ngayon, pero dito makikita natin yung clock sa upper left, tachometer and speedometer, fuel gauge, gear indicator trip 1. Dito rin natin makikita yung ibang info, at odometer dito sa lower right. Ano pa bang makikita dito? Pag pinindot natin yung set, trip 1, trip 2, EBS, yes. Fuel range 50 km. So sa 4 bar na natitira, which is kalahati ng indicator, may 50 km na gas na lang kayo natitira. Tsaka meron tayong rev indicator dito sa kanan. Ganda ng gauge niya, no? Hindi siya TFT, pero ang lakas ng dating niya. To the right handlebar, gumagamit tayo ng simpleng brake lever. Di po ito adjustable. Kill switch and ignition switch. Ayan. Yung rubber niya mukhang makapit naman. Naninibago ako, wala tayong bar end. To the left, passing light, high beam and low beam, signal switch, and busina. Bakit ganun? Pause. Kasi nabasa. Clutch feeling natin, hindi ganun kalambot, di rin naman ganun katigas. Dahil naka-enable yung kill switch natin, nakasulat dito sa display niya, kill switch, and mga ibang information tulad ng road. Pag binaba natin yung side stand, lalabas dito side stand yun. Okay, start na natin yung bike. Ang lambot ng throttle nito. Guys, this is a stock exhaust. At ganito ang tunog niya. Hindi siya tuloy-tuloy. May cut siya. Hindi siya yung hindi siya gumaganon. Makikita guys, magsusot lang ako dahil nakapang SM maong ako. Naka t-shirt lang ako with long sleeve. Bibis lang tayo, tapos tara na. Okay guys, suit up na tayo. Gamit kong racing suit ngayon. Naka RST brand tayo. Ayan o, ganda ng suit na to. Hindi mabigat. Yung ibang racing suit kasi mainit kapag sinuot mo. Ito cool lang eh. Nice. Okay, first gear. Labot ng gear Alam ko may quick shifter. 200cc pala to. Dito na. Yung sabihan mo muna dito. Ito yung motor. Okay, 85. Let's go. First ride sa KTM RC200 sa racetrack. Nakakapanibago lang kasi ngayon na lang ulit ako nakahawak ng 200cc. Napaka-smooth ng response, ergonomics of the bike. Ang layo ng main set sa handlebar. Napaka-aggressive ng riding position natin. For the handlebar, yes, nakasubsob po tayo, naka-attack position tayo. Tsaka malawak yung room ng puwet natin For the main seat, medyo naka-incline siya. For the racetrack, this is a very good riding position. But for everyday use, I think may hirapan kayo dito. Ganun siya ka-aggressive. Pero kung araw-araw nyo ginagamit yung bike, magugulat ka na lang, uy, sanay na pala ako sa ganitong riding position. Battery smooth, so if ever mag-race na kayo at gusto nyo mag-clutchless shifting, subukan natin. Dahil mahaba tong straight na to, punta tayo sa second gear and mag-clutchless shifting tayo. Ang daling pumasok ng gear Guys, di ako nagamit ng clutch Ayun na.
Patak na naman ng ulan. Kaya alalay lang tayo mga cutie pies dahil baka ma one time big time tayo. Pero alam niyo kung anong pinakagusto ko dito sa RC200? Yung handling niya. Napakalimitado ng turning radius niya. But for the track, it's very nice. Wala naman tayong kasabay, papakita ko na rin. Turning radius ni RC N lang po siya. So if ever this is your first bike, ito ang isa sa mga first adjustment nyo. So umpisa lang naman yan Pag nakuha nyo na yung kiliti ng bike, madali na siyang i-turn, especially sa mga makikipot na daan. Subukan nating pumorner dito. Ang snappy ng response ng throttle. By the way, for the engine, this is a revised engine. Hindi na po ito yung katulad nung dati. Mas pinalakas yung torque, mas pinalakas yung power. Ayan o. By the way, meron po tayong assist and sleeper clutch. Kung sakali mag downshift tayo in high RPM, hindi iingay yung bike, hindi siya mag for example ganito, third gear, ayan, sobrang lambot ng gearing. Di na ako nagamit ng clutch. Ang gaan ng bike. Para sa displacement niyang 200cc, 151 kilograms, is not that bad kumpara sa competitor niya na Yamaha R15. I think 140 kilograms yun. Pero ito naman 200cc, so okay na rin. Lightweight bike na pumupunit na styling. Malakas ang torque dahil single cylinder to. Subukan nga ito yung front brake. Okay, kumagad-agad yung ABS. For the foot brake, yes, pero kumakagat naman siya. Pero mas maganda kung majority ng brakes nyo nasa harapan. Ayun na, umuulan na. This is the same engine as the Duke 200, pero magkaiba sila ng tuning. And kung gusto nyo naman ng practical, I mean upright riding position, na madadali nyo kung saan, sa Duke 200 kayo. Dahan-dahan lang tayo at basa na yung racetrack. Tunog ng bike, okay lang naman para sa akin. Woo! Dahan-dahan lang tayo sa corners. For the front suspension, 43mm suspension sa front. Malaki siya para sa 200cc displacement. Yung ibang 650 nga hindi gumagamit ng 43mm, pero para sa akin okay lang naman. Malambot yung suspension niya actually. And for the rear suspension, adjustable naman yung preload nito. Dahan-dahan lang tayo mga cutie pies. Doon naka race-star tayo, naka super Corsa tayo, pero kasi mahirap na basa yung daan When it comes to 200cc category, RC200 isa na siguro sa mga best handling na ginawa at pagdating sa motor industry. Third gear, clutchless shifting tayo. Dahil single cylinder to, obviously andun pa rin yung vibration. Pero dahil naka-gloves tayo and naka-boots ako, hindi siya masyadong ramdam. Pero kapag naka-bare hands lang kayo, wala kayong gloves, ramdam nyo. Yung dash natin, hindi siya TFT, pero nababasa ko naman lahat. Medyo basa lang screen natin, pero lahat ng basic information nandito naman. For the fuel consumption, dahil maya ang pigaan natin dito sa motor na to, konsumo po tayo ng 28 km per liter. Napaka-friendly ng bike I mean, napaka-smooth ng throttle. The clutch, hindi siya ganun kalambot, pero malambot yung gearing niya and may assistant slipper clutch naman kayo. Subukan natin yung power ng bike.
Pagdating sa performance ni RC200, torque and mid RPM, well, low RPM andun. Torque yung bike, malakas yung power niya in low RPM. For the mid RPM, andun pa rin naman yung power niya, hindi nawawala. Mas galit yung low RPM niya dahil single cylinder to, of course. Pero pagdating sa mga upper range, medyo hirap na yung bike parang sakal na siya. And yung 6 gear, matagal niyang makuha. Well, para sa mga beginner na gustong kumuha nito, is okay na okay to kung gusto nyo mag-aral mag-race track. But for everyday use, well, pwede rin naman. Kung talagang gusto ng puso mong mag-sport bike, mag-RC200, bakit hindi? Wala nang makakapigil sa'yo Hindi ko masyadong hiniga yung bike dahil basa yung daan. Mahirap na. Third gear, doon pa rin yung power niya in mid RPM. It's lightweight, maganda ang handling, superb handling. Low to mid RPM, andun yung power niya. And yung foot peg natin, naka-racing position tayo. Medyo mahirap lang hanapin yung neutral niya kasi malambot siya masyado. And yung side stand niya, kailangan yung tiklopin yung foot peg para maibaba yung side stand. Pero anyway, okay lang naman. Soon masasanay din kayo kapag lagi yung ginagamit. For the headlight, kahit naka-bulb type siya, mas okay to pagdating sa mga mauulan na weather, madidilim, mas maliwanag siya. Kung gusto nyo kumuha ng unang motor nyo, unang sport bike nyo, na majority ng bike is for track use, guys, isa to sa mga dapat pagpiliin nyo. Medyo mataas lang yung seat height niya, 826mm. Halos parehas na nga ng motor ko to yung Kawasaki ZX-6R. Mababa yung handlebar. TFT dash, napakadaling basahin kahit naulan. Wala akong masabi sa front brake. For the rear, expected na natin na syempre mahina to. Pero mas maganda kung 70% ang braking sa front at 30% naman sa rear. Suspension is okay. Buti na lang maganda yung gulong na pinalit nila. Naka Super Corsa to. Kapag i-red light natin yung bike, yun yung tunog niya. Hindi siya straight na mag-iingay. Ewan ko, may limiter ata to. Parang nasi-choke yung bike. Pero anyway, siguro ganito din design yung bike. The power is made for those people na nagsisimula pa lang magmotor, especially sa mga gusto mag-track. By the way, this is the orange and silver color. Kung ayaw nyo ng black and orange, okay din naman siya. Pero mas trip ko pa rin yung black and orange Let me know what you guys think in the comment section. Kung ano masabi nyo sa RC200. So mga ka-device, kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala na sa tamang channel kayo. So make sure to press the subscribe button dyan sa baba. Kaya mga ka-device, see you sa next content.